Christian chapter 3, verses 4 to 10. Ingon din sa Cebuano, si bisan kinsa nga nagapakasala, nagalapas sa mga sugo sa Dios. Kaya sala mao ang pagkamalapason sa mga sugo sa Dios. Nahibaluan ninyo nga si Kristo nga wala dayoy sala, miyan dinhi sa kalibutan sa pagpapas sa atong mga sala. Busa ang mga tao nga nagkinabuhi diha kang Kristo dili magpadayon sa pagpakasala. Apan si bisan kinsa nga magpadayon sa pagpakasala, wala dayon makakita o makailagan niya. Mga anak, ayaw ka mo pagtugot nga pagkahisalaagon ka mo ni bisan kinsa. Ang tao nga nagabuhat ug matarong nagpaila nga siya matarong. Ingon nga si Kristo matarong. Apan ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas. Kaya si Satanas nagpakasala sukad pa sa sinugdanan. Ngunyan na ang anak sa Diyos, mianhi dinhi aron sa pagguba sa binuhatan ni Satanas. Ang tao nga nahimong anak sa Diyos, dili magpadayon sa pagpakasala, kaya ang binhi sa Diyos magpabili kaniya. O tungod kay ang Diyos mao ang iyang amahan, dili na siya mahimong magpadayon sa pagpakasala. Last verse. Sa ingon nini, maila kung kinsa gayon ang mga anak sa Diyos o kung kinsa ang mga anak ni Satanas. Ang taong wala nagabuhat ug matarong o wala magahigugma sa igsoon, dili anak sa Diyos. Let's pray. Parigat, Lord, among gila, Lord, sa magkausapa nga wa mi mahimo, Lord, kung dili ang balan nga espiritu. Di mo masabtan yung mga pulong ugat kung ikaw dili magatabang sa matag usa kanamo. So we pray, Father, nga imong balan nga espiritu tuguti o Dios mo ay marag ministeryo sa matag usa kanamo ugat. Kabli ang mga unahuna o kasing-kasing. Ug imong mga pulong o Dios tuguti nga mo'y mutubag sa panginahanglan sa imong mga katawhan karon nga kabuntagon, Ama. Thank you so much, God. In Jesus' name, Amen. Maringkod ta? Na mga kanikwan, mga preachers, mga commentators nga akong na bawaan, nagkarosahan nga, ingon nila, ang kaniko nung first 3 verses sa chapter 3 sa 1 John, 1 John chapter 1, chapter 3, 1 to 3, it's about kanang mga privilege, mga pribilehiyo sa Kristohanon. Then, ang verses 4 to 10, about kanang Christian responsibility and response sa katong pribilehiyo nga gihatag sa Dios niya. Pero dili kayo ko konbinsado ang view kay kung atong pintahon ang kaning tinuod nga pribilehiyo nga ingon diya sa gibasa kaniya sa sa naging Domingo nga unsa kanindot ang gugmang gihatag sa Dios nga gitawag kang anak, children of God. Yes, di malalis nindot na siya nga pribilehiyo. O kana matawag nga pribilehiyo kay dili atong kabubot, dili atong gusto, what the effort. It's by grace of God. Pero ang kaning pagkinabuhi nga matarong diya sa tubangan sa Dios, ang nga sinatong hinumduman, it's also by God's grace. Pinaagi na sa naghihapon sa grasya sa Diyos, dili ang tao kinabuhi nga matarong sa tubangan sa Diyos kung wa ang grasya sa Diyos. So para nako, ang 1 to 3, pribilehiyo, na gitawag kang anak sa Diyos, ang verses 4 to 10, pribilehiyo gyapon, na magpuyo ka nga matarong sa tubangan sa Diyos tungod sa pagpangulihok sa Diyos. So, ang ato nga verse, malahay ang atong i-approach ni verse 4 to 10. So yan na to, o kaning palahit ang approach kani siya nga verse kay
Kung atong kahinumdumta, sukad pag sa chapter 1 hangtod sa chapter 2, murag ang tono ni Juan, ang ni John sa iyang pagsuwat, anang continuous ba nga iyang gihatagan og ilhanan ang kaning iyas anak sa Dios, mao niya iyang binuhatan kaniyang mga piki nga anak sa Yawa nga nagpakaanak sa Dios, mao niya ang binuhatan. Consistent kayo siya na ug gani sa atong gibasa karon, mao gyud ang tono ni John. Siya magkaila mo kinsa ang anak sa Dios, magkaila mo kinsa ang anak kan, kinsa ang anak ni Satanas, same nga monotonous nga tuno kung atong literal pagbasa. So atong iyang approach yun na nilahi, although kinahanglan po ta mo gawas sa context sa kaning text, pero na line approach dili sa kaning series, pick up lang ta usa ka verse at ang pangitawan ng key verse, then mo na ang ato ang i-discuss. Ang key verse, kay mo na siya ang mura kag-summarize sa total nga verse. Ug atong suwayan og tan-aw ang thought, ang punto ni John, ang tinuod nga rason nga nung nakasulti si John. So ang key verse ani dili malalis na sa verse 9. Ang verse 9 mo na maklaro rin makita ni mo diha nga naghatag siya og rason. Naghatag si John ng rason nga siya, no one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. So, mo ni ang key verse, mo ni ang pinagkaunod sa at text nga itong gibasa. Mo siya pinakasentro. Kung dili lang siya ang sentro sa ani nga verse nga itong gibasa, actually, mapunin siya ang pinagkaunod sa New Testament. Mao ni siya ang kaning thought ngayon diha, God's seed abides in them. Ang kanang thought nga ang binhi sa Dios magapuyo magapabilin diha niya, mao na ang pinakasentro, pinakaunod sa bag-ong kasabutan. The New Testament. So mao na ang atong title ron is The Heart of New Testament. The Heart of New Testament. Sa ito po palandungon, ayaw mo kayo boss na ko, namingon ko na kasagaran sa mga Kristohanon, huwag kasabot unsa ang New Testament. Kaya maingon ka, madugay kung tanong mo, Brad, unsa ganito ng New Testament? Abti kay mingon, New Testament ba ka nagikan sa Mateo, hangtod sa Revelation, mo na New Testament. Sa panahon ni Jesus, hangtod na sa kanang yung diya sa Revelation sa katapusan sa kalibutan, mo na ang New Testament. Which is, dili siya ang sakto nga meaning, description sa New Testament. Kasabutan ko, unsa ang kasabutan? Nais ka ba kasabutan? Unsa ang Testament? Unsa ang Covenant? Pananglitan bitaw kung anay patawag og meeting ni ang teacher sa imong anak. Ya kay ikaw working mother, na magawa may pati no, ate ikaw na attend dito sa kanang kwan sa meeting. Dinilig kahapon, amo na pangutan no, unsa may gimitingan unsa man. Di kung tubagon ka, nagpamig attendance. Bali ito, daghang maestra, okay naman po doon nga magpoksi. Ano ang nakapagtubag? Ang imong gusto po ito, unsay gisgutan sa meeting. Nagapastar ba imong manghod? Unsay datahan? Mo na ang gisgutan sa meeting. So, mo po ang pag-isgot ng covenant, unsay sabutan. Isgot mo tagbagong kasabutan, unsay bagong kasabutan. Tapos, kaya ningon ka, Mateo nga to sa Revelation. Tumunod to isgutan doon, tako na gingon, yung kanang heart of New Testament, katong giingon ni John nga
God's seed abides in them. Ang binhi sa Diyos, baga pabilin niya nila. At ang basahon, ang gatong portion sa Testament, sa Jeremiah 31, verse 31 na ito sa 34. Ingon diya ang Diyos, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Not like the covenants that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke. Though I was their husband, declares the Lord." Last verse. "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after these days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people." Ezekiel, ingon Ezekiel sa iyang version, "And I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to be my rules." Mona ang New Covenant. Mona ang New Testament. Mona ang tinuod nga dapat itubag kung naay mga tanan nimo unsa man na New Testament pra. Mona ang dapat nimo itubag unsay bag-ong kasabutan. Di kami ingon ta New Testament, Mateo mo. No? Mona ang pinakasaktong tubag unsay unod sa kasabutan. So, klaro nga unsa ang kanang New Testament? Paghuon sa Diyos katong iyang mga anak. Okay. So, ang atong buhaton doon, mo na ang ibutang diya sa New Testament, hatagan sa Diyos, subay siya mga lagda o yung Espiritu. So, mo na ang usap ni John, same ragyod sa New Testament. So, karon ang atong subject, po na tabutubag sa mga pangutana, simple na pangutana, who, what, why, and when. Kumagay ta sa New Testament. Una, who, kinsa ang nagsagot. Of course, ang tubag, ang Diyos, ug ang iyahang katawan, ang church. Mo na'y nagsabot, mo na'y naglangkop sa covenant. Kung ibingon mo nga, ang sa Jeremiah ba, gisgutan man si mura mag-Israel na mag-Judah ka nag-gisgutan dito. We will make a covenant sa Judah ug Israel. Correct. Sa time ni Jeremiah, mo dito ang reveal nga ang sa Israel ang magbuhatan ng covenant. Pero, at paabot na sa New Testament, na may mga revelation, muna sa Ephesians chapter 3, verse 6, ingon diya si Paul, "This mystery is that through the gospel, the Gentiles, kita na, Gentiles are fused together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise of Christ Jesus." So, klaro na, dili lang ang Israel o ang Judah, mo na itong magkiksunanay sa bagong kasabutan, hasta ang mga Gentiles. Sa Galatians,
Ingon diya si Paul, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and is according to the promise. Kung iya ka ni Kristo, ikaw kaliwat ni Abraham, then manununod ka sa mga saad sa Diyos. Kung apil na ni saad sa bago nga Testament. Tanan nga iya ni Kristo, apil na sa kasabutan. Sumatagan sa Diyos at bagong kasing-kasing nga matinumanon sa mga sugo sa Diyos, kasing-kasing nga mangandoy kanunay sa nga butang na iya sa Diyos. Muna, tanan nga iya ni Kristo, mapinoy kana o kano insect, babae man ka o kanang malaki, tagaan ka, apil ka ng bago nga kasabutan. Muna si Apostol John, klaro kay siya, nang konbensido kay siya nga kanang magkaila siya, kinsa gitong tinuod nga anak sa Diyos. Kaya saan sa bagong kasabutan nga anak sa Diyos, kung sa mga Pilipino, mga ng babae, malaki, unsa imong imuon, unsa ka, basta iya ka ni Kristo, pag-uhon di ka imong pagkatao. Muna, ingo si Jan, di ko malipat. Ang iya suwat, kanang sigurado kay siya siyang suwat nga kaila siya. Tungod nagbayaw siya kung saan kasabutan. Mailan nato ang kanang mga anak sa Diyos, pinaagi sa ilang binuhatan, sa ilang mga sinultihan, pinaagi sa programs nga ilang pagtanawon, sa mga magazines nga ilang pangbasahon, hasta na ilang pag-post sa mga Facebook, sa Twitter, na ay rabay mga Kristiyanos nga isog kayo mga wide sa Facebook. Labi na si Duterte makay kanang daoton, murag kumakukaon ug kani mukaon og tao. Pastor man siya, ay inana man tulos iya kanang sayahan kanang pag-post. Ingon si Jan, ang tinuod nga anak sa Diyos, kaya siya kay maampingon nga magasunod siya sa pulo sa Diyos. Maampingon. Mahilan na to ang mga anak sa Diyos sa panahon sa ilang mga problema. Kaya kung ang kaning mga anak sa Diyos sa panahon sa problema, ang duolon na ang unahon ug duol ang Ginoo. Kaning nagpakaroon nun nga anak sa Diyos, ang duolon ang turko. Ang anak sa Diyos, by faith. Masaray problema, by faith din na. Ang kaning mga tayo pagkaroon nun nga anak ni Kristo, pero pikid ay, ang ilaha, dili by faith, by law. Mamaylo lang sa, by law tayo palit gatas din. Bitang may so, okay rin ng mamaylo ta, pero by faith ang iti ako. Kaya nga si James nga, ang imong pagtuo, ang pagkauban sa imong buhat. Sumaylahan na to ang kaning mga katawhan. May na ito anak sa Diyos, panahon po sila ang kaning mga victory. Sa ilang mga kadaugan, sa ilang kaharuhay, sa ilang kinabuhi, mailhan na to ang anak sa Diyos kahit tila nang ibalik ang pagpasalamat nga ito sa Diyos. No? Ang kaning mga pigi nga nagpakaroon nun nga anak sa Diyos, istorya na rin itang iya sa Diyos. May ingon pa, pasalamat ko sa Ginoo kaya na may bonus. Muna ko yung ta, mag-inom ta. Moray ato na. Abli ko ito may tapon, kaya pasalamat ko sa Ginoo. Bali rin yung kaya na. Istorya rin sa Ginoo pasalamat, pero ang kinabuhi ang aksyon, ginsot ko ni mga Diyos. Sa mailhan na to, ang mga anak sa Diyos. Kinsa ang anak sa Diyos, kinsa ang apel sa kasabutan, tanan. Tanan, kaiya ni Kristo, tinuod na nakaila ni Kristo, apel sa kasabutan, nabago na iyang kinabuhi, kasi kasing-kasing, nga mangandoy, nga magkapahimot siya sa Diyos. Di ka makaingon nga, ang mga bunag din ba ng mga ilunggo, tikalon man ay.
Hindi na tinulisoon, kaya kung nabunagin ka, mausapin ka. Amen. Ingon ka, ang mga burnagin na Cebuano, basta palahubog, magyapon sa garon. Na, di kinatinuod. Kaya kung may iskot ang burnagin, may iskot ang tinuod ang Kristohanon, bago pilagi na, una nakabutang sa kasabutan. Amen. No? Di ginaniwa walang responde na nakabutang sa bagong kasabutan. May butang sa Diyos. Ang iyahan ka ng Espiritu, tagagbagong kasi kasing para masinundanon. Sa iyahan magpulong. Okay, opposita sa second nga question, what? Unsa? Unsa pag-isaan? Siyempre, ang kanyang pag-isaan, kung nagsabot ka, doon ang klase nga pag-isaan, gusto ka na kitang two-way, o ka ng sabot ha, muna yung buhaton, kung kumana yung buhaton, murag ka na conditional. Kung na po yung pag-isaan, nga usara, ang party ra ang musaan, okay, muna yung buhaton ni mo, regardless, hindi magpaabot, o ka ng kwan, o response. So, naganindot na itong saad, kay sa atong pagkisaad, kay ang atong ikasaad, ika-istorya, ang Diyos may isaad. Ang Diyos nga di ka mao mamakak. Ang Diyos nga naay klaro nga palabra di ugo. Unsay iyang pulong maoy iyang buhaton. Di siya makigbuwag sa iyang pulong. Muna naka-advantage sa atong sabot kay uban magsabot ng tao. No bisan ganit marriage covenant sabutan nimo ningot kay istorya nga to sa altar. Ko wala na, delete ko na. Di na mamangduhan. Nakalimtan na ang kanang marriage covenant. Sabot ka ganito, di kita mag-away ha. Paano istorya niya po? Mo lagi na kaya kung tao ang iyong may kasabot ay nanggit pagdahod. Mo naingon sa mga insig nga salin ayaw lako. No? In humans, promises are made to be broken. And God promises are made to be fulfilled. Amen. No? So, unsay nakalahi? Balik ka sa pangutana. Unsay nakalahi? Ang tubag. Di gyapon ni kumungutana tag unsay nakalahi sa New Testament ug Old Testament. Di ni gyapon tumong tubaga nga ang Testament 27 ka ba ka libro. Ang Old Testament 39 books. Di na mao. No? Ang tugisap gipangutana nini unsay nakalahi sa Old and New Testament, ang kasabutan ang unod. Una, ang Old Testament, wala to siya conditional o optional. Imo ning ingon ng Dios, ngamo na akong nabalaod, tumana ni kay mo ni ang panalangin. Ang bago nga testament, wa na kay labot. Hindi so ingon ng Diyos, ibubo na ko ang akong espiritu nimo, kanang espiritu nako, maunay mo tukmod nimo nga mubuhat ka sa akong mga sugo. So muna kung ito ang Old Testament sa pagbuhat sa aning Old Testament ni Moses sa Deuteronomy, ingon si Moses, so this is the covenant, and he declared to you his covenant, which he commanded you to perform. Isugo ka nga imong buhaton, mo na ang Old Covenant. That is the 10 Commandments, and he wrote them onto tablets of stone. And the Lord commanded me at that time to teach you statutes and laws, that you might do them in the land that you are going to possess. Ingon na si Moses, ingon ang ang kasabutan sa Diyos, ang mga katungkan commandments, yung gisuwat diha sa tablet, sa papan nga bato, nga si Moses ganyan nga, tuti mo nang itudlo sa mga tao. Mo na ang
daan nga sugo. Ang daan nga kasabutan. Pag abot sa bago nga kasabutan, lain na. No? Ingon diha sa Jeremiah sa atong gibasa ganiha, ang balaod iyan ang ibutang. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. Ang Old Testament diha ra gisuwat sa bato, ang balaod sa Dios, pero sa Bagong Testament diha na gisuwat sa atong kasing-kasing ang balaod sa Dios. Amen. Di na ka pwedeng magkalimot. Kay na gisuwat na. O na yung sabot, ako'y mingon na, ang Diyos may sundin saan. Ako'y nakigsaan, wala kay labot. I will be the God. Mo ning nakanindot, ako ay ng Diyos, and ye shall be my people. And 34, kontra sa ingon si Moses, ako litudlo ko ninyo sa inyong baton, 34, and no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, know the Lord. Because they shall all know me from the least of them to the greatest. Di mo sabi nga, kinahanglan Bible study, di mo sabi nga nagwali, ipasabot diha, ingon, no, dalawa, kuha na mo, sige ingon mo nga, kanang ilhang Diyos, wala human ka, nga ila ni Kristo, ikaw na mismo, mangita, mangandoy, sa presensya sa Diyos. Di na kasigihan, o goroy, di na kasigihan, o text, asa na ka, Brad? Kapit na mawanan ka ni simba, asa na ka? Ano may imtaron bitaw? Pero kung tinuod ka, nga iya ni Kristo, ngunit, ingon diya ang bagong kasagutan, iyan ang lihupon ang tao. Nga nanabis mo diya sa iyang kasing-kasing ang bagong espiritu nga madasigod sa pagpangalagan sa Diyos. So, ang scripture, consistent kayo sa iyahang saad. Muna si John, kung tanawan niyo sa verse 9, mabuhay ang tuno. Ingon siya, no one born of God makes a practice of sinning. No? Iklaro niyo kayo. Magaingon ta, ano man ning sa kung ato tanawan ang comparison, ngano man sa kani kang Ezekiel, ngayon naman diya, I will put my spirit to my pun gipuan, saad sa Diyos, pero sa kanya, binhi man, seed, mura di mao. Diba? Kung imong iliteral, o ka na i-word to word, kung man na sila mag-igo, espiritu may giingon diha sa kanang Ezekiel, kung diha sa kanang John, binhi sa Diyos. And so on. Kung magtanom kag binhi sa mangga, nagpasabot nga yung gitanom, mangga, dili santo. No? Kung magtaingon kag binhi sa Diyos, nga nasa kasing-kasing, nagpasabot na, espiritu sa Diyos. Ang espiritu sa Diyos nga mong papilin, nga mahinungdan, nga dili ka, magkapadayon sa pagkakasa. Kung tanawin mo ng duha akong itapan, kung sa ilahan ka ng common denominator. Pulos ang hinungdan iya sa Diyos. Diba? Ang sa 37 sa Ezekiel, ingon siya, tungod sa Espiritu sa Diyos, iyang gihatag, ipuno, gihatag nato, mo na hinungdan nga magalakaw ka sa mga saad, sa mga sugo sa Diyos. Carefully obey my rules in India. Yang sa diyan po, sa hinungdan nga ng tao dili na mapadayon sa pagpakasa, same rason, tungod sa binhi sa Diyos. Another thing ato may bawaan diha, ato mabantayan, sa verse 27, wala pa nahitabo. Future pa yun siya, I will. Tungod kay, arang panahon na, si Ezekiel, naman siya sa mga 600 BC. So
So gibuwag sila si Ezekiel ug si John gibuwag og mga 700 years. Ah. Sa panahon ni Ezekiel wala pa nitabo ko ingon siya ay well. Sa panahon ni John present tense na. God seed abides. Nagpabilin yan ninyo. Kaya nahito nagsugod na ang New Testament. Ang bagong kasabutan. So sa kalainan, sa New Testament, ug ang old, gitagan o kanang kondisyon, gitagan o kani ihang part, mutuo ba siya sa di? Pero ang New Testament, wala na tayo part. Ibutang sa Diyos diha, ang Diyos mismo, mo'y muliho, tagusa. Amen. Wala kalainan. Namingon, uy, wala na tag-robot na ng kalatihan. Nga, di na tatagaan o kaning kwan ba? Di na tahatagan o kaning desisyon o sa itong buhaton. Di na tatagaan o kaning katungod kay ang Espiritu sa Diyos naman lang magbuot sa itong buhaton niya eh. So, na kay katungod nga sa yung pag-describe ni Bagong Testament, pero maoy giingon sa New Testament, it will not be light. Dili na ni parehas sa daang tugon. Kung saan ang daang tugon? Mo na imingon nga ang gitagaan niya katungod ng tao. Sugod ka diyo, sige, na akong malaw, sige. Tumana ni, mo na akong panalangin. Amen. Kung di ka katuman, mo na imuhang ka ng consequence. Mo na ang hitabo sa Old Testament. Ingon ng Diyos, di na ito mahitabo. It will not be light. Sa panahon pa bitaw sa Old Testament, gitagaan ang mga tao og kanang opsyon nga bubuhat sila mutuman ba di sa kanang kabubuton sa Dios unsay nahitabo. Ingon ang Dios, inyong giguba ang kasabutan. Tama yan, Diyos. Sa 32, ingon ng Diyos, inyong gibugtok, giputol ang atong kasabutan. Nagsabot manunta ka, ikaw right ni buha. Not like, ingon ng Diyos, not like the covenant. Tundaan na covenant, dili na parehas ato. That I made with the fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of Egypt. My covenant that the Lord. Wa mo saler tong paagi nga nga tagaan ka, tagaan ng tao sa iyong part. Unsay nitabo? Maingon ng Dios nga ayaw mo pagsimba. Ug lain nga Dios, ayaw pagbuhat og kanang mga ribulto nga inyong simbahon, unsay gihimo nila? Isimbag laing Dios, nagbuhat og ribulto maghapa-hapa. Pag-ingon ng Dios nga kanang inyong ibalaan ang atong adlaw ipapahulay, ako ra gyud na unsay gihimo sa nila. Ni adlaw sa pagpahulay asa dili makit-an diha sa kanang templo. Adtos asa ka sila wala pa mo siguro temol sa una. Sa tanan tabo ilang gibungkag. Ingnan sila kanang inyo silingan. Ayon nagbutang-butangi, ayon naglibak ka. Amay paborito kayong pastime ang pagpanglibak. Una, gibungkag, ingon nga ng Diyos, dili na ito mahitabo. It will not be light. Pagbuhat ko bago ang kasabutan, kung yan ang siguro on this time. Listen ba sa ito? Gusto gid mo atong naipar? Old Testament, Old Covenant? Nga ikaw rin nakay portion, nakay party sa kasabutan? Di ka ganahan na yung New Covenant? Nga ibutan na lang sa Diyos ang iyang baguhon mo kasing-kasing? Nga ikaw mangandoy na jud ka
sa presensya sa Dios, mangandoy na jud ka nga makapangalagad sa Dios. Kay mao na ang bagong kasabutan. So, mupusid ta sa ato ang sunod nga pangutana, why? Lipat ako pupusid sa atong why. Akong klarohon na ako lang ngayon akong pa counterpart diri sa pulpit nga pinanglan ko og kaning part 2 ani kay dili siya lapad kayo siya daghan siya dili kana explicar pa mayo panglita mangutana ka mingon ka na ingon sa Diyan sa chapter verse 9 sa Diyan nga ang kanang anak sa Dios dili na makapadayon sa pagpakasala. Mutana ka, ang Kristiyano di na gid makasala. Di ba? Pero ang ingon diya sa verse dili magpadayon. Wa mo ingon nga dili na makasala, dili na lang magpadayon sa pagpakasala. Sumo nang tukion pa na nato sunod nga kanang sa part 2, pero pagkakaroon, mapusid ta sa why. Why? Ganong ikinahanglan man ang bagong covenant. Siyempre, ako na tubag, kaya nakuba gani ang old covenant. No? That's my covenant that we broke. So magbuhat ang Diyos sa lain nga covenant. Lain nga rason, ganong ikinahanglan ang bagong covenant. Ingon diya sa verse 7. Unang rason, maiyahang kaning ikaduha nga rason nga nganong iyang gibago yang covenant kay mo na because a person without the Spirit of God cannot follow the law of God. Amen. Sa Corinthians. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Nakita sa Diyos, kung tanawan ni mga lain nga verse, kaya nga imposible sa tao nga makasunod sa balaod sa Diyos. Una, ikaduha, ay katulong nga rason, because man is slave of the devil. So 1 Timothy, 1 Timothy chapter 2:26. And they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. So, ang Biblia nagisgot na kung wa ang Espiritu sa Dios nga maoy moduma sa tao, ang Espiritu sa demonyo maoy moduma iya. Duha wa tayo nabasahan nga ang tao na siya free will. Either ulipon siya sa demonyo or ulipon siya sa Diyos. Klaro ang ingon, after being captured by Him to do His will. Nga, mutuman sa kabubuton sa yawa. Kano sa man na may tabo? Sa oras sa imong unang pagpakasa. Ikaw ng Biblia, ang tao, kung ang tao nga magpakasa, ulipon sa sa.
Sa oras imong gibuhat, ang pinakauna nimong sa nagsugod na nga ginakpan na ka sa demonyo. Nakay ang imong free will kadto sa ato. Katong panahon sa imong pagka state of innocence. Basi na kay free will ato, although nakay ka nakay nature nga makasasa, pero wa mo to ibase mo na uban ilang conclusion, pero basta sa oras nga gi-consider na mo action nga sa Dios kasabot na karon sa maayo unsay dautan, ang una pinakauna nimo sa mo na to'y naggapos nimo sa iya sa yawa. Mo na ikadahan itong rason, ang ilain nga rason, because human heart is wicked. Ingon si Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond pure. Who can understand it? Ang kasing-kasing ko naman malimbungon above all things. Gawas lang above all things, beyond pure. Wa na'y kaayuhan. Walaing option ang Diyos. Kanang kasing-kasing sa tao nga wa'y kaayuhan, iyan na naging ang baguhon. Diba? Kita mo butang di naging magamit, wa nagi ka ng paglaom bitaw nga maayo pa. Wala yung option pa rin kay bago. Kung mo na gibuhat sa Diyos sa bagong kasabutan. Tungod kay kasing-kasing is deceitful above all things and beyond pure. Kung ang tubag sa Diyos, baguhon ko na nga imong kasing-kasing. Usahay ba, magkabasa tag mga quote bitaw nga, follow your heart. Sa kanibutan na mga quote na, follow your hearts. May kayong mga people na may follow your heart, bala nag-follow sa mga insultis nga ginitan. Okay, nag-itim yung basahan, follow your heart ko, no? Ako maingon ko, yes, i-follow imong heart kung Kristohano na ka. Kaya ka na imong heart, muli ang idiktar na, unsa ang naa sa Biblia, unsa ang naa sa pulong sa Diyos, kung Kristohano na ka, follow your heart. Mo mga na si John, mo ko'y tambang ni John, para sa tambang ni John, ito sa ito ba? Ingon si John, ang iyang tungod kay iyang gisuwatan ani mga Kristohanon, mga anak sa Dios, kung murag kontras sa gisuwat ni Jeremiah. Ingon siya, dear friends, if our hearts that condemn us, we have confidence before God. Kay kasali kasi mong kasing-kasing, bago na mong kasing-kasing, kung mo ay gi-issue kasi mong kasing-kasing, tinood na. Kay bago na mga Kristohanon naman ka. Pero buwa pa ka kaila sa Diyos isuod, ay gigsalag kayo mong kasing-kasing. Ay ginagsaligi. Kay ingon si Jeremiah, sinful above all things and beyond pure. Say ba, doon bitaw pa ning mga kuan. Ako'y madunggan ningon nga wala kay dara na ningon nga nindutag kaning nindutag sundos kasing-kasing ibig sabihin ko nga minyo na siya na kuminyo ko sundo ni follow your hearts na moray imo so okay na ba yung unta kung mo nang sundo na imong kasing-kasing ngay nana okay na gidunta na nga inig panahon sa hukom, ang iwanan kasing-kasing mo ato sa impyerno. Tibok palawas, ba yun like? Ilabay. Nabitaw ko gigikot, ikon diya nga quote. May muot ko sa iyang pagkastorya. Yun siya, always follow your heart, but be sure to bring your brain also. Ang problema, ana, kung ka imong brain, wa ka basta pulong sa Diyos na, barbecue na pilabas na imong suon. Barbecue na pilabas na imong brain, na imong dadandan, o dinig sa pag-follow sa imong heart, why pulong sa Diyos.
Pagkas na ako nila ko. Mensahe ron. Okay. Hapit na. Mapusid na ta sa last nga pangutan. When was the effectivity of the New Testament? Kanus aman to mo epekto ang bag-ong nga kasuguan. Ang normal na process kung naay mga o siguro familiar sa kanang gitawag Will and Testament ka. O ba di na kay common pero sa uban nga nasod common gini Will and Testament tabi nang dagkato mga dagko o kaning dagko o mga property na dali pa na sila mamatay magbuhat na sila Will and Testament usawa nila pagbahin ang kanilang kabtangan. Kano sa implement, kano sa effectivity, hindi kamatay sa nagbuhat sa testament. Dili din na siya pwede may epekto ng Will and Testament kung buhi pa ang nagbuhat. Pero sa oras nga mamatay na ang kanang testator, ang kanang nagbuhat sa testament, close, silyado ang kanang kasabutan, silyado na ang testament, di na pwede forever na ang testament. Wala bisan unsa, bisan pag kinsa ang mo-contest, unsa nga korte ang i-contest, unsa nga mga prueba, kag bisan valid ang i-contest, basta patay na ang testator, di na mahilabtan. Hangtod sa hangtod mo naging ang implement sa korte. Ang sa kaning kwan, ang sa kalibutan ng testament, upat kabut ang party, ang testator, ang kaning tag-iya sa mga kabtangan, o kaning executor, ang abogado, nga mo'y mukan sa implement din ang katong probate court, at ang korte sa ibutang ang katong nga documents, o ang benefactors, ang beneficiaries, ang kaning mga manununod. O mo na ang dagan sa bagong kasabutan. Di ba mo nga, di-follow na po, o kinsa ni-follow nila, ang Biblia ba sila, kay anak sa ang paagi sa pagbuhat sa New Testament. Sa Hebrews, chapter 9, verse 16 to 17, ingon niya, for where a testament is, there must be also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Samtang buhay pa ang nagbuhat ang ng testamento, di kinamepekto. Sa ato pa, pagkamatay ni Ginoong Hesus, dito na may epekto ang bagong kasabutan. Nga ang tanan, nga iya ni Kristo, wa siya option kung dili, butangan siya sa Diyos, sa iyang Holy Spirit, kung tinuod ang tao, nga iya ni Kristo, pag-uhon na iyang kasing-kasing, pag-uhon na iyang Espiritu, kung siya maglakaw, uyon sa kabubuton sa Diyos. Amen. And it is forever, nasilyuhan na sa kamatayon ng Ginoong Hesus. The blood of the new covenant. Amen? Amen. Mula si Apostle John, ang iyang verse, sa verse 9, kumbinsido niyo kayo siya, why do not, beyond any shadow of doubt, kipawagin siya, ang iyong nga, ang binhi sa Diyos, magpapili ninyo, kay baw siya, nasilyado na ang testament. Moto ang heart sa New Testament. Amen? So that's it. Praise. Andun na taron sa New Testament. Ang uban siguro, dili makarelate. Sabi na nga ko, dili makarelate sa aning atong istorya. Pero sure ko, 100% ko,
nga katong nadinhi nga tinuod nga Kristohano, tinuod nga born again, nakarelate mo sa Ginoo sa Biblia. Amen. Nakarelate mo nga ilahi ko dili parehas sa una, sa wa mo kaila sa Dios. Nga inyong pangandoy para sa inyong kagalingon. Karon nga nakailan mo sa Dios, ang inyong pangitaon, ang inyong presensya, ang inyong pangitaon nga makapangalangad mo niya, makabasa sa iyong pulo, makaambo niya. Diba po ang tinuod nga nadali? Let's pray. Oh, Father God, thank you so much, Lord. Salamat Ginoo sa imong pulong karon kabuntagon o Dios. Nga nagapahinumdum namo o Dios sa bag-o ug nindot nga kasabutan nga mahal. Lord, imong nakita ang imong kanakan karon. Imong nakita ang ilang mga kasing-kasing karon o Dios. Amahan padayon ka magapumol sa ilang kinabuhi. Padayon ka o Dios magi-istorya kanila. Ang Espiritu nga naa kanila nga gibuo Dios mo'y mulihok sa ilang kinabuhi man. Ug naay mga problema nga iatubang karon o Dios, salamat ang Espiritu. Maghatag na mo kalinaw, maghatag na mo kaisog sa katubang sa mga problema o Dios. Kung mata ko sa karon nimong kanakan o Dios, ana sa mga grabe nga tentasyon o Dios. Gan mo'y lihat ng kalibog sila ang mga hunahuna mga Lord, salamat sa iyong Espiritu. Kanya ka na mo, kamoy mo tabang ka na mo, mahatag ka na mo kadaugan, O Diyos, sa iyong nga mga tentasyon. O Diyos, huwag kami laing mahimo, kundi ibalik ka nimo ang dungo, himaya, ug ang tanang pagkasalanan. In Jesus' name, Amen.